So, good day everyone. Today I will be presenting my final project, which is a Symfony Docker deployment using tools like Docker, Nginx, PHP, FPM, and MySQL. So basically, ang goal aning project is to demonstrate how to containerize a Symfony application and deploy it into a hosting platform like Railway. Tara. So, now I will start with the Docker explanation, Docker file. Asa to? Nawala. So, tara. So, kani nga Docker file, mao ni siya ang blueprint sa akong application container. It defines kung unsa nga environment ang akong gamiton. Dayon, I use PHP 8.3 ani FPM as the base image because Symfony works well with PHP FPM. Then next, nag-install ko og mga dependencies niya like Git, unzip, and other required libraries para mo work properly ang application. After that, gi-install pud nako ang PHP extensions like PDO and PDO MySQL para makakonect sa database. Then I also copied Composer gikan sa official Composer image. So dili na nako kailangan mag-install manually inside this container. Ah, wait, dili mahaltab. Wala, wala sir, sorry. Nawala akong Docker. Tara, ano siya? Dayon, ah, after that, kay giset na ko ang working directory to var or slash www and then gikopy na ko ang whole project ngadto sa container. Then lastly, nagrun ko og composer install para ma-install ang Symfony dependencies and the container runs using PHP FPM. Next, I will explain the Nginx configuration. So, kani siya. So, ang Nginx, mao ni siya ang web server nga mohandle sa incoming request gikan sa browser. Instead of directly accessing PHP, kani siya si Nginx mo forward sa request ngadto sa PHP or sa FPM container. So, akong Nginx configuration, giset na ko ang root directory to public folder because mao na ang entry point sa Symfony applications. Dayon gi-configure pod nako ang location na mo block para mo handle sa routing, especially katong na I try files nga part para ma-redirect tanan request ngadto sa index.php if needed. So then for PHP files, reset na ko ang fast CGI pass ngadto sa app 8080. 8080 ba to? Ay, 8080 which connects to the PHP FPM container. Sakto. Dayon, next is the ako ang env. Ini. So, ang env file is very important because diri na ko gi-store ang configuration like database connection. For example, ang database URL kay nakakonect sa MySQL container using this service name. Also, reset na ko ang app env to production para optimize ang performance sa application during deployment. Next is the deployment process. Dili na ta sa railway. Kani siya sir, medyo kuti-kuti dyan siya ang dire.
Ang una na akong gibuhat diri kay akong gi-add ni ang akong application kani gi-connect na ako sa GitHub, then akong nag-create ko diri og database. Kani siya. Then ako silang gi-connect duha pamaagi sa kaning mga variables. Nag-create ko new variables na ako'y gibutang diri nga kaning MySQL URL para ma-connect silang duha og kaning sa app secret. Ano siya? Yun, gitest dayon ako ang application locally using Docker, Compose app, yun, build this to ensure nga working tanan containers including app, Nginx o database. Then, after that, pag guman ako ato, gi-push na ko ang project ngadto sa GitHub repo. Mao to sir nga akong nakuha na dayon ni kani nga application. Kani nga project. Ako siyang na-push dito diyan sa railway, nag-create ko og mga new project kani. Dayon mo automatic na din siya sir og build sa mga Docker file and deploys the application. Dayon, lastly, ang ako ang final output din sir. So as you can see here, this is the deployed application kani running on railway. If i-refresh na ko ang page, working siya properly connected sa database. Tara. Dayon, so that's all for my presentation, sir. Wait, walang ko na napakita ang output. Dara, okay siya. Ako siya i-refresh. Okay siya. So this project demonstrate containerized deployment, proper configuration of Nginx and Symfony, and cloud deployment using Railway. So thank you, sir.